Ito na yung tinatawag nating, okay, crankshaft. Ito nga po yung ating sprocket ng crankshaft na kung saan ang bilang nito ay 18. Now, tinan nyo, sa likod ng crankshaft na kung saan ay napakaraming tornilyo sapagkat dyan po naka-attach yung tinatawag nating flywheel. At isa po yan sa heavy metal o part ng isang makina. Lagi pong malaki, mabigat. Kasi nga po ay continuous. Once na umandar na siya, nagkaroon na ng buwelo, continuous na po ang ikot niyan kasi metal po yan, mabigat. Yan po yung purpose niyan. At yan nga pong flywheel natin, okay, ito yan. So sa mismong flywheel natin nakalagay yung clutch assembly. At ito nga ang flywheel na ito nga yung nakatornilyo dito sa tinatawag nating crankshaft. Kaya sabi ko nga sa inyo, yan palang pirasong yan yung pinaiikot ng starter. Kaya nga doon sa ating starter, na kung saan naandyan yung starter, nakalagay yata dyan. Okay. Itong ating pinaka-bendic drive. Ito yung tatama every time na isi-switch natin yung ignition switch during sa ST. Okay. Sisipa po yan, magnetic na yan sa pamagitan ng magnetic switch. Itutulak itong ating bendic drive para lumabas at pag siya'y lumabas dito sa housing niya, sakto po dito sa ating flywheel. Kaya nga itong ating mga bendic drive, yung flywheel hindi niya kayang bungiin. Ang bumibigay itong ating bendic drive. Every time na mag-i-start tayo, minsan hindi sakto, hindi nagkakataon. Kaya nga, minsan may start kang iba tunog. Pag nagkaganon po, ang may problema itong ating bendic. Actually, ang ating starter mga sir, kaya sinabi kong sa starter motor pa lang, actually, ang nasisira lang dyan, usually, at common, carbon brush. At yung tinatawag nating bushing. Pero yung armature at yung magnetic switch, hindi po yan basta nasisira. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit mahal ang service ng pagpapagawa ng starter motor? Ang mahal dyan, ipupull out mo sa makina. Yun ang mahirap. Mainit, nasa ilalim, pero yung paggagawa, basic na basic. Carbon brush lang usually ang nagiging problema nitong ating starter motor.